Hi everyone! I am Teacher Manny and welcome to Ma'am Hugot Channel. So ngayon, gagawa tayo ng experiment kung paanong ang init ay nakakagawa ng trabaho or how heat can do work. So ang mga materials na gagamitin natin sa ating experiment ngayon ay isang empty bottle, isang balloon, isang bowl of hot water, and isang bowl of cold water. Pero may tanong ako, can heat actually do work? Ngayon, papanoorin ninyo kung ano ang mangyayari doon sa balloon. I will not blow it, I will not pump it, yet in just a few seconds, it will inflate by itself. How is this possible? So, panoorin hanggang dulo para malaman din ninyo kung ano ang science hugot ni teacher ngayon. Ang unang gagawin natin ay ilagay ang bottle at balloon sa loob ng fridge. Then, maghintay lang tayo ng 5 minutes. At habang naghihintay, magpainit muna tayo ng tubig. At patunawin ang yelo para maging ice water. Ngayon, ilagay na natin ang mainit na tubig sa isang malukong. Tapos, ang ice water sa isa pang malukong. After 5 minutes, kunin na natin ang balloon at bottle. Then, ilagay ang balloon sa bunganga ng bote para matrap ang air inside. Pag nilagay natin yung bote sa mainit na tubig, ang balloon ay nag-i-inflate at kapag sa malamig na tubig, it deflates. This is thermal expansion. And this is thermal contraction. Dito, makikita natin that heat can do work. Ngayon guys, naisip nyo ba kung bakit ganon ang naging resulta ng ating experiment? What is the reason behind the inflation of the balloon when the bottle was placed in hot water and the deflation of the balloon when the bottle is placed in cold water? Do you have any guess? Pinainit ng mainit na tubig ang hangin sa loob ng bote. Nag-expand ang air and it pushes on the balloon. Kaya ito nag-inflate. Because it took up more space. When cooled, the air contracts and the balloon shrinks because air molecules move closer to each other. So, it takes up less space. That is why the balloon shrinks. Ngayon, ano ang science hugot ni teacher? Science hugot number 1. Parang sa buhay, ang init ng mga pagsubok ay hindi para sunugin tayo, kundi para itulak tayong kumilos. Tulad ng heat na kayang gumawa ng work, ang mga pagsubok ay maaaring maging puwersang magtutulak sa atin upang maging mas matatag at mas umunlad. Science hugot number 2. Hindi lahat ng init ay nakakasakit. Minsan, ang init ang nagbibigay ng lakas para mayroong mangyari. Kaya sa buhay, ang mga paghihirap na nararanasan natin ay maaaring maging simula ng pagbabago at pag-usad. Science hugot number 3. Kapag walang init, walang galaw. Minsan, ganoon din ang buhay. Ang mga hamon ang nagtutulak sa atin para umalis sa ating comfort zone at maabot ang mga pangarap natin. Sa science, ang heat ay may kakayahang gumawa ng work o magdulot ng pagbabago. Sa buhay rin, ang mga pinakamatitinding pagsubok ay maaaring maging simula
ng pinakamalalaking pagbabago. Kaya kung ang pakiramdam mo ngayon ay dumaraan ka sa matitinding init ng buhay, huwag mawalan ng pag-asa. Baka ang init na yan ang unti-unting nagtutulak sa iyo patungo sa mas magandang bukas. Muli, this is your Teacher Manny, ang inyong Ma'am Hugot. Hopefully guys, may natutunan ulit kayo ngayon, and don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli!